So, yun guys, balik tayo doon sa ating experience ng mga, kasi kahapon pinag-uusapan namin yung pinag-uusapan namin kahapon yung tungkol sa dito sa Austria at dito sa Pilipinas, kung paano ba nakarating yung ibang mga Pilipina dito sa Pilipinas. Balik tayo natin guys kasi may dadaan sa akin. So ngayon, pinag-usapan nga namin na kung anong karanasan ng mga ibang Pilipina na bago sila dumating sa abroad. Kagaya ko, siyempre din ng sobrang malalim din yung naranasan ko bago ako nag-abroad. Dahil siyempre sa tulong yun ng mga pinsan ko at siyempre sa tulong din ng mga taong nagpahiram sa akin para lang parating ako sa abroad at para lang ma-process yung aking mga papers. Kasi nga naman guys, sa totoo lang, kung kayo ay may balak talaga mag-abroad dito sa Europe or sa mga country na may mga snow, so ang the best na gawin ninyo is pwede kayong manghiram sa mga kakilala, pwede rin kayong mangutang sa bangko or sa mga loan company or kung saan man kayo pwedeng makakuha ng tulong. Ngayon kasi hindi na uso ngayon yung utang-utang sa kaibigan or sa mga kakilala, kasi ang nangyayari kasi yung iba hindi na sila nagbabayad. So ngayon, siyempre nga naman pag hindi nagbayad yung mga kakilala or mga kamag-anak natin, pag nanghiram tayo tapos biglang hindi nagbabayad. So, 'di ba? Kumbaga nadadala na yung mga tao. So, kumbaga iniiwasan na ngayon ng mga karamihan dahil para wala nang away-away. Kasi 'di ba diyan nga nagsisimula yung mga away-away, yung mga patayan dahil lang sa mga utang-utang na yan. So, kaya nga pangit yung mga taong nangungutang tapos biglang hindi sila ready na magbayad. Kasi na naman siyempre sino ba naman guys yung uutangan ka ng pera tapos biglang hindi magbayad, 'di ba? So, tapos siyempre pag nangutang sila, ang ganda-ganda ng usapan. Kagaya ko, ako talaga pag nangutang ako guys ay nagbabayad talaga. Kahit minsan naabutan ng ilang buwan, nadadili ng isang buwan or 2 buwan, nagbabayad ako kasi nga siyempre yun ang usapan eh. Mas maganda talaga kung tinitupad natin yung sinasabi natin. Wala namang masama kung makiusap tayo na kada sahod ko bayaran na lang kita ng 200 pesos hanggat matapos ko yung 20,000 pesos kasi pasensya na, yun lang kaya natin. Pero kung sasadyain mo talaga, 'di ba no? Yung sasadyain mo talaga na hindi ka magbabayad kasi ganito ganyan. So pala yung tao, 'di ba? So kaya kung ako, mas maganda talaga magbayad kayo. Diba, 20,000 yung inutang nyo, edi sabihin nyo na lang, o sige, magbayad ako 200 pesos kada sahod. Alam nyo guys, matapos din yan, maniwala kayo. Hindi yan nakakahiya na makiusap kayo. Ang nakakahiya is yung talagang inaabandon nyo na kunyari wala na yun sa amin or kunyari wala na yun sa isang tao or kaibigan. Hindi ganun guys, ang utang, habang buhay yan, utang yan. Hindi yan nawawala sa isang tao at hindi yan basta-basta nakakalimutan. Kasi kaya nga utang, di ba? So, dapat para sa akin, magbago na yung mga tao na sanay sa utang tapos hindi nagbabayad. Magbago na kayo. Kasi yun naman talaga eh. Baguhin na ninyo yung ugali ninyo na nasasanay na kayo sa utang na walang bayaran. Ganun lang kasimple yun kasi para din naman sa inyo yan eh. Nagiging mas maganda yung daloy ng swerte, mas madali yung daloy ng swerte ng buhay ninyo at buhay ng buong pamilya ninyo kung kayo ay tumutupad sa inyong usapan. Ganun yun. Siyempre alam ko naman minsan kapos na kapos talaga, oo. Pero kailangan sadyain naman ninyo na magbayad, di ba? Para hindi naman nakakadala yung ganun na, di ba? Puro na lang pangako. Hello. So, kaya para sa akin is maganda talaga yung makiusap. Oo. Mas maganda pa. Mas tumataas pa nga yung respeto ng tao sa inyo kung nakikiusap kayo na, sige, in 2 months magbayad ako kasi ganito ganyan, di ba? So, mas maganda na yung ganun. Kaysa i-ignore na lang ninyo na akala ninyo is nakalimutan na ng tao or ako yung inutang ninyo, di ba? Never ko, ako lahat ng nangutang sa akin, never kong
makalimut yan, diba? Pero lahat ng sinabi ko na, oh, sige, okay lang, wag na kayo magbayad kasi okay na tayo. Pero pag sinabi kong utang, yung ganitong bayaran nyo talaga. Ganun lang. Kasi, hindi na kayo makaulit sa isang tao kung minsan na ninyong ginawa or 2 times, 3 times na hindi kayo nagbayad. Hindi na kayo makaulit niyan. Maniwala kayo. Ganun talaga ang buhay. So, tanggapin na lang natin, di ba? So, aral yan para sa lahat at para sa mga gusto mag-abroad. Yun lang guys, magpakalakas kayo. Gawin ninyo at i-force ninyo kung ano talaga yung gusto nyong pangarap. Gusto nyong makarating sa abroad gawin ninyo. Pero kailangan may sipag at tiyaga. Intindi, pakikisama at hindi yung iiyak-iyak agad dahil lang sa isang minuto na problema, iiyak-iyak agad kayo tapos sasabihin nyo balik kayo agad ng Pilipinas. Mali. Dapat kung ano yung mali yung pag-aralan ninyo kung paano mapabuti, di ba? Para sigurado. Kasi hindi matutupad ang inyong pangarap kung hindi talaga ninyo i-force, di ba? Kung hindi ninyo seryosohin. Ibig sabihin, makisama, intindihin, huwag idaan sa galit ang isang sitwasyon, kundi ipag-usapan ng maayos. Kung mainit ang ulo, dan hintayin ninyo ng 4 na araw bago kayo magpaliwanag para hindi maidaan sa init ng ulo. Ang lahat ng mga bagay. Ganun lang kasimple. Or, kung masanay naman kayo, kalimutan agad. Yung pag medyo na pahiya kayo ngayon, kalimutan na lang nyo kaagad para change another topic agad para hindi sumabay doon sa init ng ulo yung isang kung ano mang mga sitwasyon. Yun ay mga payo ko lang guys. Good advice para din sa mga may mga pangarap na gustong makarating sa abroad at matupad ang kanilang pangarap. Bago kasi matupad ang inyong pangarap, bago kayo makapagpatayo ng bahay is mag-iipon muna kayo ng 10 to 20 years. So yung iba naman siniswerte, 2 taon lang sila nag-ipon is nakapagpatayo agad ng bahay. Kasi yun ay ibig sabihin is talagang sinuwerte sila dahil yung siguro meron silang nagawang maganda sa kapwa kaya mabilis yung kanilang swerte. Tapos yun nga ang puhunan is makisama, makiusap at gumising ng maaga kung pwede lang gumising na kayo ng alas 4:30, mag-almusal, magbiyahe, at mag-prepare na para magtrabaho. At ang trabaho guys, hindi laging madali sa abroad. Unang-una, all around kayo. Hindi pwedeng aarte-arte sa trabaho. So, pag kayo'y matyaga, sigurado na makakaipon kayo. At ang pag-iipon ay hindi agad-agad milyon. Kahit sa isang araw na yan, makaipon lang kayo ng 10 pesos hanggang 3 years, 4 years, ipunin ninyo yung 10 pesos araw-araw kung magkano na yan. Or dollar, balik rin natin, $10 a day, di ba? Or kahit man lang $1 a day. I-try lang ninyo. Kasi di ba sabi nga nila is, all is possible, di ba? Lahat naman nangyayari basta merong pangarap at merong dasal. Basta may kasamang dasal. So, mukhang dito na kami. Narating na namin. Yung aming parkingan. So yun guys, maraming salamat sa inyo at yun ay mga good advice dahil lahat yan ay naranasan ko na at lahat ng sinabi ko ay danas ko na at ginawa ko na dahil 26 years na ako sa abroad. So kaya binibigyan ko lang kayo ng good advice. Thank you guys so much. Basta huwag kalimutan ang puhunan ay pakikisama, pakumbaba, sipag, tiyaga at intindi. At huwag idaan sa init ng ulo ang kahit anumang sitwasyon. Ingat ba guys and God bless you. So yung ganda oh. Ganda ng araw kaya yan. Ang linis-linis tingnan. Bye guys. God bless.